Well, I'm very excited to share this with you guys. Finally naman, na-approve tayo dito kay Aku-Laku. It's my third time po na mag-re-apply dito. It's my third attempt. Kasi sabi ko nga sa inyo, kapag legit, hindi natin yan titigilan. And finally naman, na-approve po tayo dito. Kaya naman, ito na yung time ko to shine kasi na-approvehan ako, day. Pero syempre, no, bago ako magpatuloy, disclaimer lang, no. I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored po. This is just based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo para mabigay ko kayo ng tamang expectation dito kay Aku-Laku Loan App. So, eto na nga, may chika ko sa inyo dito. Don't worry po, no income proof needed siya ha, kahit siya po ay legit. At ang maganda pa po dito, buo po siyang matatanggap with a reasonable interest rate. Hindi po siya 7 days to pay ha, kasi legit itong si Aku-Laku Cash Loan App. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung ganitong mga videos, sige consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this Aku-Laku Cash Loan App nga po no. Naka-register po siya sa SEC website at CIC accredited po siya. And kunting background lang sa kanya, no? So, si Aku-Laku po, isa po siyang loan provider din po ng ating Laz Pay Later by Lazada. At nag-i-exist din daw po siya as loan provider din daw po sa TikTok Pay Later. Pero ako guys, ang na-experience ko po ay si Laz Pay Later. Siya po yung pinakamatagal na loan provider ko. So, diba, na-share ko naman po sa inyo na nag-switch po ako ng loan provider kasi may offer sa akin si Lazada. If you are aware, meron pong bagong loan provider po si Laz Pay Later, which is itong si Pera 247 Lending. At ang ginawa ko po, nag-change ako ng loan provider. Hindi na po si Aku-Laku yung loan provider ko doon sa Laz Pay Later. Kaya nga po naisip ko kaya sabi ko, baka ma-approvehan na ako dito sa pa-cash loan app ni Aku-Laku kasi hindi na ako naka-tied up sa kanya doon sa Laz Pay Later. Kasi feeling ko yun yung dahilan kung ba't hindi niya ako ma-approve. So ayun na nga, parang tama nga ako. Simula nung give up ko yung partnership ko sa Laz Pay Later ko kay Aku-Laku. So nung nag-apply na ako dito kay Aku-Laku Cash Loan App, na-approve na ako. So sabi ko nga, parang totoo nga. So nung binalikan ko po siya, so nag-reapply ulit ako dito, no? So sabi niya dito, nagpapautang po siya ng up to 60,000 pesos. Ito po ay good as cash loan po, no? Kasi ito namang loan app na ito is intended as cash loan app po. And FYI po, isa po siyang pa-buy now pay later noon na app po na nasubukan ko na rin before. Pero rejected din ako noon. So buti na lang dito, nagpalit siya, naging cash loan app na po siya. Kung makikita nyo dito guys, nakalagay po, super low interest daw siya, 5-minute fast withdrawal, 100% disbursement. Yung approval rate niya is nasa 99%. So anyways, kinlik ko itong register now. So dito guys, we need to input our mobile phone number na pang-register po natin sa app. And after po nyan, click lang natin yung send para mapadalhan po tayo ng verification code. And then, click din po natin yung terms and condition and privacy policy para makapag-register na po tayo. And then dito po na meron siyang pa-safety verification para malaman na hindi tayo alien. Usually ganito, diba? So anyways, no, idadrag lang naman natin yan. Ipoposition lang natin yan dyan. And after nyan, magsiset daw po tayo ng password dito and make sure parang strong password dapat. So after po nito, personal information na agad-agad. Personal details lang po natin ito guys. And then, fill upan lang natin yan. And then dito sa baba is the occupation information. So under po na occupation po, no, ito po yung pagpipilian. So don't worry, sabi ko sa inyo, nag-a-accept naman sila ng housewife. Kahit ni student nag-a-accept sila. So kahit unemployed ka, nag-a-accept po sila. Pero, ito yung tips na masishare ko sa inyo. Kapag ganito po na legit na loan app at gustong-gusto mong ma-approve ka. So if I were you, i-declare nyo yung talagang totoong job status nyo. Like advantage pa din po kung talagang meron tayong source of income. Business owner man tayo or employed individuals man tayo or freelancer man tayo. The last 2 application ko, puro ako housewife doon puro ako unemployed doon, kaya sabi ko baka yun yung reason. Kaya ang ginawa ko ngayon, hindi naman talaga ako unemployed, diba? So ang ginawa ko guys, nilagay ko dito is freelancer. Yun yung aking occupation dito. Well, after po nito is emergency contact na po or the contact references na po. Dito guys, dalawa po yung hinihingi nila. So after po nito is the ID information na po. So dito sa ID, ito po yung mga hinihingi nilang ID para may idea kayo ha. Actually, hindi naman talaga din lahat ng IDs dito available. Na government IDs like voters ID, PhilHealth, may national ID naman siya at may other IDs naman sila dito na government na baka meron ka din. Anyways, kapag nakapili po tayo ng ID, no, i-enter po natin yung ating ID number and then pipicturean po natin yung ating ID and make sure malinaw po yung ating pagkakakuha, no? Kasi kapag mga ganito po, sensitive sila. Well, after po nito is the self-verification po agad-agad and then under verification na agad-agad po tayo. Ganda lang po kadali mag-apply dito kay Aku-Laku, diba? Ang bilis-bilis lang. So, nakalagay dito your credit limit application
transaction is under verification. So actually guys, and honestly, medyo kabado ako dito sa part na to. Ito yung parang last part kasi, and ang dali-dali niya lang mag-respond nun. Pero ngayon, hindi siya agad-agad nag-respond sa akin. Parang it takes up to 3 minutes nga po yung kanilang evaluation. And then, nung binalikan ko nga po yung aking loan off within 3 minutes po, no? So, nakita ko, finally, na-approve din tayo dito, worth 1,500 pesos. Sabi ko nga kahit gano'ng kaliit yung i-approve sa akin, basta ma-approve lang ako, okay na ako doon. Kasi 'di ba, nung sa bilis ko nga nagsimula ako sa 500 pesos Ganun din sa ibang mga online loan services, mabababa din talaga yung aking mga loan offer. Pero sobrang taas na nila ngayon. Mabot na sila ng 50,000 up to 90,000, ganun na kalala. Kaya sabi ko, gustong-gusto kong maapurbahan sa mga ganitong legit kasi. Well, anyways guys, sobrang excited ako na masubukan nga po siya kasi nakalagay dito na yung pwede daw natin siyang mahiram up to 6 months to pay. So, kinlik ko yung borrow now. Finally, may makikita po tayong details dito. So, nakalagay dito guys na pwede po tayong mag-loan dito from 100 pesos daw up to 1,500 pesos daw. Hindi ko lang din malaman dito ba't ang nakalagay dito is 800. Pero anyways, pwede naman natin siyang ibababa, pwede rin natin siyang itataas. Basta, ang pinakasagad po is 1,500 pesos. So, meron nakalagay nga dito sa baba na 1,000. Di ba? Parang ang gulo. Anyways, nakalagay dito, per period daw po is every 15 days daw po yung repayment po natin. So, okay na rin, no? Bali, twice a month po tayong magbabayad dito. For my loan tenure po, meron na akong 3 repayment dito, si 2 period, 3 period, and 4 period. So, kapag 2 period, automatically, 1 month lang yon. Kapag 3 period, 1.5 month lang yon. Kapag 4 period, 2 months to pay yon. So, anyways, ako naman, sinagad ko po siya sa 1,500 pesos. Nakalagay kasi dito sa baba, no, na yung amount na ma-receive ko is 1,500 pesos din. Diba? Nakakaloka. So, very, very transparent. Sabi ko, buo matatanggap. Okay to ha. Sabi kong ganon. So, sinilip ko yung kanyang repayment plan dito na sa 1,500, 2 period po siya. So, ito daw yung babayaran ko per repayment. Since hindi siya transparent kung magkano talaga yung interest rate ko dito or service charge ba yan, so, kinompute ko na lang siya. 840 times 2. So, malabas po na nasa 12% for 1 month to pay. So, good na good po siya. Pasok po siya sa cap ng BSP. Hindi ko sinasabing sobrang baba nun ha. Kasi may mababa naman talaga. Katulad nila Gilo, nila Bilis na nasa 4 to 6% lang. Parang ang ka-level niya ay sila Tala, sila One Hand. Happy ka, sila Kasyalo. Yun yung mga ka-level nito But anyways, okay naman kasi legit naman siya. Pag po pala mag-decide tayo mag-loan dito, so pili lang tayo ng loan purpose po dyan. And then, anyways po pala, of course no, para ma-disbursean po tayo, pipili po tayo dito ng bank account. Si Gcash po yung pinili ko. And then, after po niyan, so nung nabind ko na po yung aking account dyan, so nag-decide na nga po ako mangutang dito. So, kung ko yung borrow now, so magsi-selfie ulit ako dito guys. May selfie verification ulit. And then, after po niyan, processing na po siya agad-agad. And then, nakita ko dito na ito pala yung breakdown of interest charges niya or effective interest rate niya. So, meron siyang interest na 60 pesos, may service fee po na 120. Ito nga yung kinompute po natin kanina na lumalabas po na 180. Yung aking interest rate sa buong 1,500 dahil lumalabas nga po na nasa 12% yun. So, after kung mag-decide na mag-disburse dito, ngayon ko lang din nakita yung kanyang interest siya service fee. So, hindi siya transparent sa bagay na yun. Pero, na-compute naman natin. So, antayin lang natin yung result. Nirefresh ko kasi nang nirefresh yung kanyang dashboard o yung homepage niya. Nakita ko dito na loan application failed pala siya. So, bakit failed ako dito? So, disbursement na nga lang, failed pa. Well, pwede naman po tayong mag-resubmit or mag-reapply. Kasi nakita ko dito na may current available pa rin ako na 1,500. Sinubukan ko siya ulit. So, ang sinubukan ko na lang po is 1,000. Baka ayaw niya ng 1,500 or sagad, diba? At nakita ko kaagad-agad na naman dito, failed din po siya. So, binago ko na naman yung aking loan amount. Ginawa ko siyang 800. So, niloan ko si 800. Nakita ko yung current available credit limit ko dito is 700 na lang kasi 800 nga niloan ko. Medyo natuwa ako dito kasi nabawasan. So, ibig sabihin, papasok na siya sa account ko. Pero guys, ganito rin siya. Application failed. Naloka na talaga ako dito. At hindi ako tumigil. Kakatry. Sabi ko, 500 naman yung itry ko. And then, agad-agad, failed ulit siya. So, kung makikita niyo po sa history ko dito, inulit-ulit ko na silang lahat. Failed po siya. Nakakaloka, diba? Sabi ko, ano to? Upon disbursement, auto-rejected siya. Well, kayo ba? Ganito din ba yung sa inyo? Yung iba dyan, naka-experience din ba ng ganito? Okay na lang din ako kasi na-approve naman ako. At least may baby steps tayong nagaganap dito kasi naman rejected at hindi natin nakita yung loan details or loan summary, diba? Baka ito na yung next step, disbursement na. So, let's see. So, yun lamang po. Ayaw po may natutunan kayo sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!